Magandang tanghali po mga kabalyers. Yung vlog natin ngayon tungkol po sa anong meaning ng DLO. Oh. Ang DLO mga kabalyers, pag na-assign ka ng G1, may mga branches kasi dyan ang G1. May NCO sa troop ceiling, NCO. May awards and decoration, NCO. Ano ba yung iba? Isa sa branch sa G1, DLO NCO. Ang DLO NCO is, ang meaning, mga kabalyers, discipline, law and orders. Mayroon na siguro na-assign ng G1, mayroon talagang branch yung DLO. Hindi mawala yung DLO kasi yung DLO, ang siyap na yon, ang trabaho niya, puro kaso. Puro kaso yun mga kabalyers. Nakita nyo yung t-shirt, basketball ko ito kung Cavaliers. Pangalan ito sa basketball ko Ngayon, umpisa na natin. Pero bago tayo magsimula, shout out muna kay Master Sergeant Edward Cruzada dyan sa Hinunangan. Shout out kay Munching Munido dyan sa Bagtikan, Maasin. Bagtikan parang, Maasin nga. Shout out kay Herman Arinyo. Puro ito sila mga retired, mga dati ko itong kasamahan noong unang panahon. Ngayon, bago tayo pupunta doon sa DLO, kung anong gagawin o anong trabaho bilang DLO NCO, shout out muna kay Munching Munido sapagkat nag-inquire siya kung kailan daw ang updating ng PIBAW. Lieutenant Munido, ang updating ng PIBAW, ito para sa iyo. Yung bago kasi ako nakapunta rin ako ng PIBAW Tacloban, nag-inquire ako tungkol dito. Yung updating ng PIBAW is birth month, hindi birth date. Tandaan nyo, ang updating Cavalier Munido, yung birth month. So nasagot ko na yung tanong mo. Punta tayo sa ano bang trabaho ng isang DLO, Discipline, Law and Order NCO. Mga kabalyer, nahirang ako bilang DLO NCO taong 2002. 2002 ako naging DLO NCO. Ngayon, ang trabaho ng DLO NCO para sa kaalaman ng mga lahat na kabalyers, puro kaso yon. Ano mang kaso? Ano mang kaso na makumit ng sundalo, ikaw ang maggagawa ng, pag DLO NCO kasi, ikaw ang gagawa ng position paper. Position paper sa shop mo para i-approve doon sa Commanding General, sa division. Ang mga concurring line dyan, Chief of Staff, si G1 mismo, concurring line, Chief of Staff, at saka yung approve disapprove sa kaso na ipagawin mo doon, ang ma-approve yung kwan,
yung commanding general ng isang division. Mga kabalyers, pag DLO-NCO ka, kahit saan ka magtanong doon sa higher headquarters, kasi yung G1PA may DLO-NCO rin. Itong DLO nga siya, mga kabalyers, madugo ito. Pag hindi ka alanganin ka dito mag-isip, walang mangyari sa ginagawa mo, puro discharge ang abutin pag hindi ka nag-asip ng DLO-NCO. Ang DLO-NCO, ito ang ganito, ipakita ko sa inyo. Halimbawa, mayroong case folder galing sa ibang unit, repair doon sa G1PA. Ang gagawin ng DLO-NCO, pagdating sa case folder, gawan mo ito ng RS. Ano ba yung RS? Hindi road security, ha? Routine slip. Routine slip ang ibig sabihin sa RS. Routine slip, ipa-legal opinion mo doon sa jago ng isang division. Kasi pag hindi mo ang kompleto kasi na sa position paper na ipapadala mo ipa-approve mo sa division commander, complete na siya, complete staff action ang tawag. Mayroon ng case folder, naka-attach na doon yung mga ebidensya. Tapos yung i-attach mo rin kasama yung legal opinion ng isang sa jago. Kasi yung legal opinion, yan ang pinaka-importante. Magpapatibay yon, abogado yun eh. Abogado yun ang mag-legal opinion. Paniwalaan kasi yung legal opinion na yon sa sa commander ng isang division. Dahil matibay yon pagka may legal opinion, ibig sabihin complete staff action. Bago mo i-elevate bago mo gawa ng position paper para approve or disapprove. Yan ang trabaho ng DLO-NCO. At saka sa DLO, naging experience ko noon, sa totoo lang, naging battalion investigator rin ako noong sa 52nd IB. Mga 6 years siguro ang experience ko bilang battalion investigator. Okay lang pag battalion investigator ka, kasi yung battalion investigator, gagawa ka lang ng investigation report eh. Dito sa DLO, sa legal, sa division, position paper na ang gagawin mo. So magkaiba na. Position paper na ang gagawin mo bago i-approve, disapprove. Ngayon, mayroon akong significance doon sa 8th Division tungkol sa na-discharge. May lumapit kasi sa akin, hindi ko na lang sabihin kung sino ang nagturo, basta may naglapit sa akin, nagtanong na magpa-reinstate daw siya. Sa reinstatement kasi, mga kabalyer, kuha yun, pagka na-reinstate ka, na-approve, private ka. May dalawang uri ang pagpabalik sa pagbabalik ka ng serbisyo, reinstatement o re-enlistment. Yung re-enlistment, na italakay ko na yon, tinignan niyo sa vlog, kabalyers doon sa vlog ko, sa YouTube, mayroon na akong upload doon. Sundan na lang ninyo kung anong pagkaiba doon sa reinstatement at saka re-enlistment. Mayroong mga provision doon na binanggit ko para makumbinsi mo kasi. Kasi ang ganito ang ganito ang yung pag DLO-NCO ka kasi sa G1,
Yung unit na ipadala sa G1, kumbaga sa korte, yan ang MTC, hindi, Municipal Trial Court. Kasing kahulugan na. Tapos yung pag-appeal mo na, ang pag-appeal, ikaw na ang gagawa ng appeal, kayo ang DLO NCO na talaga, gawan man ng position paper yon para i-approve, disapprove. So, hindi basta-basta yung DLO NCO, dahil kumbinsihin mo si G1, chief mo sa G1, kumbinsihin mo sa gawin mo position paper, kumbinsihin mo rin yung chief of staff sa paggawa mo ng position paper, lalong kumbinsihin mo yung division commander, dahil approve, disapprove nun siya, mga kabalyers. Ngayon, mayroon akong 2 kaso na nahawakan. Ito ang significance ko bilang DLO NCO. Ito si Sergeant Paco. Marami nakaila siguro nito kasi na-assign siya ng na-assign siya ng ITPAB noon. Sergeant Paco, nakalimutan yung first name. Tagal na kasi yun. Yung kaso niya, murder. Ngayon, lumapit sa akin si Sergeant Paco nga, "Sir, tulungan mo ako na makabalik." Ang sabi ko sa kanya, kasi alam ko yung mga requirements na pagka babalik ka ng serbisyo Ang sabi ko sa kanya, "Mayroon ka bang discharge order?" Wala. Kasi kasi mga kabalyer, gaya ng upload ko na nung una, pag tiningnan nyo doon sa Cabalier's Vlog, yung kasing discharge nga kaso, lalo na kung murder, walang investigation report yon. Dalawa ito sila sabay ko na lang yung 2 mga kabalyero nga natulungan ko. Sa bagay, hindi ako nag-approve, pero pag hindi ka magaling magkumbinsi sa paggawa mo ng petition paper, ay hindi talaga yon maaprobahan ng commander ng 8th Division. Kasi 8th Division, yung commander kasi, general yon ang ranggo. Pinakabababang ranggo doon sa division commander, brigadier general. Pinakababa yon. Karamihan na doon, mga major general ang ranggo na commander ng isang division. Ngayon, balik tayo sa kaso ni Sergeant Paco o ni Sergeant Ocomin. Ito si Sergeant Paco, na-assign ito ng 43rd IB. Marami nakakilala nito. Ito naman si Sergeant Ocomin, na-assign ito ng 8PAB, 8th Field Artillery Battalion, o 8PAB ng under ng 8th Division. So, dito tayo sa kaso nila. Ito si Sergeant Paco, tahimik ito nga tao Pinaghinalaan na pinatay yung pinatay niya. Pinaghilaan siya na siya ang pumatay, si Sergeant Paco. Ito naman si Sergeant Ocomin, baligtad mga kabalyer. Ito si Sergeant Ocomin, pinaghinalaan na siya ang pumatay sa tao. Ito naman si Sergeant Paco, hindi ito pinaghilaan, talagang pinatay niya yung re-enliste. Ang kaso kasi ni Sergeant Paco, yung re-enliste, kasama niya sa 43rd IB. Nagkainuman, nagkasarapan sa inom. Ngayon, nag-reveal na mga kagalingan. Ito namang private, bagong re-enliste, or reinstated nga private,
medyo mainit ang ulo. Ngayon, hindi natin alam kung anong pinagbangayan sa dalawang ito ni Sergeant Paco at saka yung enliste. Sinabihan si Sergeant Paco na, hintay ka dyan, balikan kita. Ngayon, ito si Sergeant Paco, nanigurado rin, malapit ang Kubo eh. Pagbalikan, pumunta kasi si Kubo, ang assume ni Sergeant Paco, kumuha ng baril papuntang Kubo. Mga lasing na. Ngayon, nanigurado ito si Sergeant Paco kasi may baril siyang 45 na Remington na loan niya sa Amsla. Hindi na niya hintay na makabalik si ayong reinstated. Inunahan na niya pagbaril. O di patay. Ngayon, balik tayo dito sa kasong murder. Pareho sila ni Sergeant Paco o si Sergeant Ocomin. Walang discharge, ulitin ko, walang discharge order yon. Dahil sa Admin 40, HPA directive, pagka nakakaso tayo ng mga murder, ganyan na mga heinous crime, wala nang investigation report, kulong ka man kagad. Ikulong kagad, kulong ka kagad, nagkasala ka. Ngayon, ang sistema doon, hindi ka magawa ng investigation report. Kasi sa Admin 40 kasi kulong ka na. Ngayon, ang mangyari doon, pagka na-discharge ka na, nakulong ka na, abutan, ito kasi mga kabalyer, bago tayo ipagpatuloy ko, ipaliwanag ko sa inyo. Itong murder cases ni Sergeant Paco o Sergeant Ocomin, tag 7 taon ito nakulong. 7 taon ito nakulong sila. Nang makulong kulong, siyempre kulong kuwang ka nakapatay ka pinaghinalaan kang nakapatay hindi kulong. Nang makulong na nang makulong nga, continuous ang kaso. Yung discharge order mo, walang investigation report. Bakit na-discharge walang investigation report? Recommendation. Kasi pagdating sa ETE mo, 7 taon ito pagdating mo sa ETE, expiration term of enlistment, hindi ka man maka-reenlist. Nasa kulungan ka Yan nangyari doon. So, abutan ka ng order nga discharge. Hindi ka nakapare-enlist nasa kulungan ka. Ito, parehang kaso ito ni Sergeant Paco o Sergeant Ocomin. Kasi ang kaso nito, murder. Pinaghinalaang murder. Pinaparatangang murder. Ngayon, pagkadating sa pagka-discharge na, sa Circular 13, na mayroon na akong na-vlog dyan, mayroon na kasulat doon na yung kaso mo, it's either dismiss or acquit. In accordance with Circular 13, GHQ-AP, you may re-enlist within 60 days reglementary period. 60 days 60 days reglementary period. You may file your appeal. Ang kaso sa dalawang ito, hindi ito parehang taon Una ito si Sergeant Ocomin. Ang kaso ni Sergeant Ocomin, hinanap ko kasi sa kanya, wala siyang discharge order Hinanap ko sa kanya kung mayroon ka bang court order. Kasi mayroon tayong kuting kaalaman ito Pagka di-elogency ko kasi, updated ka sa lahat ng mga existing rules and regulation, lalo na sa mga batas. Sa labas. Sinabihan ko sa kanya, mayroon ka bang court order? Ang sabi ni Sergeant Ocomin, meron sir.
Buon tayo kay Sergeant Paco, parehang kaso eh. Tanong ko rin, hindi pag magkaparehang taon, nag-apply sila. Nang magsabi ko kay Sergeant Paco, mayroon ka bang court order? Diyan meron, sir. Itong dalawang ito, hindi parehang pagkakataon. Sinabihan ko nga, paano ka makabalik sa serbisyo kung walang pagpatunay sa iyo na acquit or na dismiss yung kaso mo? Ang sabi ko, bago tayo doon mga kabalyers, ang kaso kasi nga dismiss or acquit, pagka sa Circular 13 GHQ EP ang Circular 13, pakinggan nyo, ang Circular 13 may nakalagay doon na kung isang sundalo, vernacular na natin, kung isang sundalo na kulong or nakalabas na dismiss ang kaso, dismiss or acquit, may nakalagay doon sa paragraph na doon nga pwede siya mo-file ng re-enlistment. Re-enlistment hindi reinstate. Re-enlistment within reglementary period. Yung reglementary period, 60 days nga. Ibig sabihin, kung kailan, matagal naman ito, kailan muran ang reglementary period ng 60 days. Ang 60 days, muran yun upon receipt of the court order. Hindi yung pitsa ng, ipaliwanag ko lang sa inyo. Hindi yung pitsa ng kailan ka na dismiss. Hindi magbilang doon. Magbilang doon sa upon receipt. Kung kailan mo natanggap, doon mo ran ang 60 days. O ngayon, itong dalawa na ito, mga kabalyers, mga mandirigma ito eh. Kaya, sinabihan ko, nag-submit sila. Nang tiningnan ko yung papel niya, yung court order, pasok pa sa 60 days. So, ang nakalagay doon sa Circular 13, pagpasok pa sa reglementary period, gusto kang bumalik, magpa-re-enlist ka. Ito ang pagkaiba sa reinstate o re-enlist. Sa reinstatement kasi, kung makabalik ka, private ka. Ito namang kaso na ito, nila ni Ocomin at saka ni Sergeant Paco, kuha ka 60 days, re-enlist. Meaning to say, pagbalik mo, re-enlist ka. Ang nangyari nito, ginawa ko ng paraan na para makabalik. Nang panahong yon, ang division commander noon, mabait na commander, idol ko yung commander, si General Tabaquero, marami nakakilala nito, division. Si General Tabaquero ang division commander. May background kasi si General Tabaquero, hindi pa sa general, Colonel pa, Lieutenant Colonel pa siguro. Naging DLO ito sa PA. Siya ang hindi DLO NCO, DLO officers ng PA, ng Philippine Army, HPA. Ngayon, naisip ko, pagka itong position paper ko na makarating lang ito kay General Tabaquero, siguradong i-approve ito. Bakit? DLO officer si Tabaquero alam na ni General Tabaquero ang mga pangyayari ito. Basta kompleto lang yung mga existing directive, ilagay mo, tapos makumbinsi mo siya, ay approve talaga ito. Ngayon, patuloy tayo. Yung dalawang yon, bumalik sa akin. Ito si Rangkuhan. Court order. Nang tiningnan ko, pasok pa sa 60 days. So, i-re-enlist mo siya. Nag-isip ko, pwede ito ma-re-enlist. Pagka nakumbinsi ko yung division commander nito, lalo na malakas ang loob ko dahil si General Tabaquero galing Colonel pa, naging DLO officers, siguro ayusin ko ito paggawa ng kuhan. Pinagsunugan ko ng kilay itong position paper. Pag-isipan mo kasi, wala akong ibang intensyon kung hindi matulungan
tulungan lang yung mga sundalo nga hindi man yon kuan, hindi man yon yung murder kasi hindi yun kagaya ng awol eh. Yung awol talagang plano mo, pero yung murder wala kasi yun. Nagkataon lang sa mga pangyayari. Ngayon, patuloy tayo. Yung papel sa dalawa, yung si Sergeant Paco at sa Comment, pareho itong kaso eh. Ginawan ko ng position paper. Kasi paggawa mo ng position paper, o pag yung sinabi ko sa inyo, pagdating sa case folder, kuwan eh, dadaan ng Jago for legal opinion. Pagtapos ng legal opinion ng Jago, ibalik yon sa G1. So, ibabalik sa sino ang DLO-NCO na designate. Ngayon, sa kasong ito, ang sabi kasi ng kuan ng Jago, kuan kasi ito eh. Ito si Sergeant Paco, 2 beses ito na nalabasan ng court order eh. Hindi ko lang malaman kung bakit 2. So may temporary siyang court order nga release, mayroon siyang parang permanente na nga court order. Ang binasihan sa Jago itay namatay na lang yung, wala na ngayon, pumanaw na so ng ibang kuan na ang Jago noon, si nakakilala siguro kayo, si Colonel Perilla, na nirebat niya yung kuan, yung ginawa kong sa routine shift, sa legal opinion na hindi na kuno pwede makabalik dahil wala na daw sa reglementary period, wala na daw sa 60 days. Kasi sa reglementary period, yung 60 days kasi, pag lumampas ka na doon sa 60 days nga nag-file ka ng releasement, i-deny na yon. Dahil hindi ka napasok sa reglementary period, i-deny na yon. May kapangyarihan na ang Jago nga mo deny. So, ikaw na DLO, pag i-deny niya, deny ka rin. Hindi ganyan. I-review mo talaga yung kaso. Ngayon, sa kaso ng Sergeant Paco, 2 eh. So, pagka sa temporary niya na release, court order, hindi na siya pasok sa 60 days. Pero sa pangalawa, yung final judgment na court order, pasok siya. Kaya ginawa ko ng position paper. Yan, attach ko doon yung mga nirebat ko nga yung kinontest ko na yung kay Jago eh. Sabi ko doon sa position paper nga G1 contesting the recommendation of Jago itayde. Considering nga yung binasihan niya na beyond reglementary period, yung sa temporary, mayroong permanent na court order eh. Doon ko binasihan. Ngayon, takbo ang kaso. Pagdating ni G1, sabi ni G1, Colonel Sergio yata yun ng G1. Iko, diyan amor, halika. Bakit sir? Alin ang mataas ninyo? Yung ID o yung Jago o ikaw? O tayo? O tayo yung G1. Sabi ko nga, hindi sir. Titingnan na natin yung circumstances sa mga pangyayari. Ngayon, kung ministerial man lang tayo, kung sabi ko, kung i-approve yan, i-approve. Kung i-deny yan, wala tayong magawa. Basta gagawin natin ng lahat na makumbinsi natin yung division commander. Kasi yung division commander, parang kurti yun eh. Oh, yan ang korte, yan ang pinaka regional trial court ang kasing kahulugan. Oh. So sabi ko, di sir, gagawin na natin. Ayusin mo. At saka may instruction, may standing instruction kasi si Rio. 2 ng G1 kung dumaan, si Colonel Suratos noon, na tulungan mo mo yung mga tao. Kasi kung hindi mo tulungan, kagaya kay Jago daw,
maubos yung sundalo natin. Oo. Di tulungan. Ginawa ko yung paraan. Mayroon kasi akong legal background. Walang problema doon. Ngayon, nang makarating itong si tapos na itong Ecomin, na-approve na ito, nakabalik na ito si Sergeant Ecomin. Yung last kasi si Sergeant Paco, the same case. Ngayon, habang pina-approve or disapprove ko na yung position paper, tapos pinirmahan na ni Colonel Sergio yung position paper, di-elevate mo yun sa division commander. Bago ang division commander, may concurring line doon ang chief of staff. Aprobahan sa chief of staff. Kung may assistant division commander siya, noted lang ang chief of staff, noted ang assistant division commander. Ang commander, approve, disapprove. Yan ang flow ng communication doon sa division. Nang panahon yun, hindi ko malimutan yun. Sa command section, may kilala kasi doon nga chief ng command section. Tagamasin rin. Sabi siya na ako ang naging duty EP nung panahon yun eh. Sabi niya, kunin mo na yung mga communication dito dahil pinimirahan na daw ni CJ. Ang sabi ko, kung pinipirmahan na yung kang Sergeant Paco, kumusta? Diyan approve na. Sabi ni Soler, Master Sergeant Soler. Ano yung first name ni Soler? Kung sinong may first name ni Soler, ilagay lang nyo. Bago tayo magpatuloy, bago natin tapusin ito, mag-like muna kayo, mag-comments, at saka mag-share sa vlog na ito at saka mag-notification para pag sa sunod natin vlog, ma-updated din kayo. Pag nag-upload ko sunod, ma-update kayo. Ngayon, patuloy tayo. Nang sabi ni Master Sergeant Soler, kunin mo na yung mga communication. Ako ang duty EP, di pumunta ko. Nang sabihin ko sa kanya, kumusta kay Kuan? Sergeant Paco, sabi niya, approve na. Di masaya ang puso ko nga nakatulong na naman ako. Kaya approve daw eh. Kasi pag hindi, dalawa lang yon, approve, disapprove. Pag ginawa mong hindi na-convince, disapprove. Pag na-convince mo, approve. Kuan lang yun eh. Nakakahon, tapos may bar, tapos approve, disapprove. Yun lang. Sa commander. Nang kinuha ko na, sa akin man yung pag-implement, dahil ako ang sa DILO in-implement ko na. Kasi pag tanggap mo doon sa approve na, pwede na siyang ma-reenlist. Gagawa ka naman ng request sa adjutant na issue order nga siya na-release para may basihan. Yan ang pangyari ngayon. Nagkataon na gawa ko na ng routine slip para sa adjutant. Tumawag dito sa Paco nga, sir, pwede ba mag-verify sa ina-apply kong reenlistment? Sabi ko, kasi hawak ko na eh. Ang sabi ko, Sergeant Paco, pag hindi ka na re-enlist, pinabigyan ko na ng konsuelo ba? Pero hawak ko ng approve. Pag hindi ka na re-enlist, aalis ako dito sa DILO. Yan ang sinabi ko sa kanya. Aalis ako dito sa DILO. Sabi ko, bukas, mag-report ka na para hindi ka maul. 3 araw muna bago nag-report si Sergeant Paco. Kasi panahon yon, nang nag-report na, pinakilala ko siya kay Colonel Sergio, G1 po namin noon. G1 ko noon.
Colonel Sirio na, Sir, ito si Sergeant Paco. Ah, ito ba? Ito ba ang natulungan natin? Ikaw, sir, nakabalik na, na-re-enlist na. Ang rango ni Sergeant Paco noon, nagkakaso siya, duty sergeant. Nang ma-re-enlist siya, duty sergeant rin. Kasi hindi reinstatement eh. Re-enlistment ang nakasulat sa Circular 13. So, sabi niya, awol ka na. 3 araw ka na nga, umuwi ka na lang. Madischarge ka na naman. Ito kasi si Colonel Sirio, kabisado ko yon. Malakas pa naman ang boses. Mapagbiro, pero hindi mo mahalatang biro dahil hindi tumawa, hindi mo tawa eh. Doon ako sa likod ni Colonel Sirio, parang nalugmok ang isip ni Sergeant Paco dahil nakabalik naman sana, ma-discharge na naman. Ngayon sabi ni Colonel Sirio, nag-follow up siya, Mor, saan mo ilagay ito si Sergeant Paco? Kasi nakabalik na eh. Sabi ko, ikaw sir, kung saan natin ilagay? Kulang tayo dito sa G1. Gawin na lang nating, sabi ni Colonel Sirio, gawa na lang nating cook sa opisina natin. Kahit saan sir, basta wala nang problema sa din pa kung saan nakabalik na. Ngayon, sabi ni Colonel Sirio, bukas mag-report ka, mag-uniforme ka. Mag-uniforme ka. Eh, alaman naman yung mga kabalyers, 7 taon na kulong. Yung uniforme niyan, hindi ka na mag-expect na nandyan pa. So, wala nang, asam ng uniforme. Siguro dahil na discourage servisyo, sigurado ko yung uniforme pinagpalit na ng mga manok yun. Marami sa mga barangay natin eh, na yung uniforme mo, palitan ng manok. Ngayon, sabi ni Colonel Sirio, Mor, tinunungan mo naman lang yon. Lubos-lubusin mo ng tulong. Sabi niya, anong may tulong kong lubos-lubos? Walang uniforme yan eh. Walang uniforme. Di sabi ko, nakaisip rin ako ng Nanay Revita. Shoot out pala kay Nanay Revita kung saan siya ngayon, sa Cebu. Nagretiro na rin bilang SAO. Supply Accountable Officer sa 8th Division. Pinuntahan ko siya, si Nanay. Nanay ang tawag namin sa kanya eh. Hindi ma'am, Nanay. Para mga anak ba. Yan sabi ko kay Nanay Revita na Antoinette Revita yun ang pangalan eh. Antoinette. Antonia. Sabi ni Nanay, anong sa atin? Kunay, kilala mo si Sergeant Paco? Matagal na yan ang discharge dong. Kasi, ilado kasi Nanay kay 43rd IB. Mag-ikot kasi si Nanay noong mga panahon yun eh. Nagkataon kilala siya. Matagal lang ang discharge yun. Kunay, nakabalik na si Sergeant Paco. Kaya tulungan mo na pa-reportin siya bukas ni Colonel Sirio na naka-uniforme. Wala nang uniforme na eh. Alam ko rin na mayroon kang CIA, kayong re-enlistment RCA, re-enlistment clothing allowance. Kasi tayo pag pa-re-enlist kasi every 3 years, mayroon tayong uniforme bigay ng gobyerno. Na i-apply ko lang sa RCA ito, total, pagdating sa RCA niya, ididakin mo na lang, ibawas mo na lang, para may magamit siya. Sige, 18 line items ang binigay ni Nanay, kasi kilala rin sila ni Sergeant Paco. 18 line items ang binigay ni Nanay. Pistol belt, lahat na. Sapatos, combat boots, uniforme, tsaka yung jogging rubber shoes, kompleto. Kung Sergeant Paco, kunin mo na doon. Dala ni Sergeant Paco yung karton-karton. Kung magbihis ka, kay interviewin ka ni D1, bihis siya. Pag appear niya, wala pa yun pa, magpatahi ka muna ng
magpa-tailor ka muna ng name cloth mo. Pa-tailor na naman siya name cloth. Na matapos na, o sige, sabi ni Colonel Serio, diyan ka ilagay sa cook ka namin dito sa Diwan. O, so may tagalato na kami. Ngayon, nilubos-lubosan yung tulong. Paano ka naisip kasi ako, sa din pa ako, halika, yung order mo sa re-enlistment, hindi, re-enlistment order, pasahan mo yan ng ibigay yung kopya, isang kopya doon sa finance para maisyuhan ka ng yung kuha natin, yung anong tawag doon, maisyuhan ka ng payslip. Payslip sa finance. Pagka hindi nagtagal, mayroon ka ng payslip, mayroon na. O sige, itago mo na yan. May file naman doon sa finance. Nag-umpisa na doon yung sahod mo. Maligaya sa dahil sarhinto sarhinto sa payslip. Reinstate kasi. Re-enlist kasi siya. Na-re-enlist. Napoto lang yon, na-re-enlist siya. Another terms of 3 years. Yan ang mga pangyayari. Yun ang pagkakaiba ng re-enlistment at saka reinstatement. Pagka magpa-re-enlist ka, kung anong ranggo mo nga last held rank mo, yun yung ranggo ng sayo. Dapat discharge ka, nakabalik ka, yan din ang ranggo na ma-i-appear doon sa payslip mo. Pag reinstate ka, ano man ang ranggo mo, enlisted ka, private ang ranggo mo kasi reinstate ka. Yan ang pagkakaiba mga kabalyers sa re-enlist at saka yung reinstatement. Maliwanag na sa inyo mga kabalyers. So yun lang muna ngayon, at saka sisikapin ko po na araw-araw makapag-vlog ako para masundan nyo kung ano ang mga bagay-bagay parte sa military affairs na na-omit nyo noong nagserbisyo pa kayo. Dito natin i-refresh ang kaalaman mga kabalyers. Kumusta na lang sa lahat ng mga retirado? Mag-iingat tayo mga kabalyers. Kasi sa edad, na-peak na sa edad pagka senior ka na, marami ng kuhan. Yung taon na medyo umabuso ang katawan natin, manghingi na yan ng mga doon ang mga sakit. Kaya mag-ingat ang mga, lalo yung mga retirado, para mahaba pa ba ang buhay natin sa pagtanggap ng mga benepisyo sa retirement benefits. Tandaan nyo, kuhan yun, yung retirement kasi tax free yun, wala yung buhis mga kabalyer. So muli, maraming salamat po sa iyong pagsunod, at saka uulitin ko, share kayo, mag-comments kayo, mag-like kayo, mag-notification kayo bell doon sa YouTube. Mayroon na akong YouTube, sa YouTube channel kasi mayroon akong Caballeros Vlog doon, yung Caballeros Vlog. Pag hanapin niyo yung mga nauna kong mga tinatalakay, anuman ang mga katanungan nyo, doon kayo maghanap. Nandoon, marami na akong na-vlog doon. So muli, maraming salamat. Magandang araw sa atin lahat.